Hello guys, good evening. Isang magandang gabi sa lahat. For today's video, may gagawin tayong power supply ng monitor. Yung input niya is 220, 190 hanggang 260 volt. Output niya is 12 VDC, 12 volt DC, 2.6 ampere. Ang problema niya mga sir is yung voltahe niya hindi siya stable. So subukan natin. Yan o. Hindi siya stable ng kanyang 12 volt. So nagpa-fluctuate siya. Kaya hindi siya hindi ma-on yung monitor. Kasi yung voltahe niya hindi steady. Naglalaro sa 11, 12, tapos bababa na naman. Hindi siya stable. So ngayon ating hanapin kung anong salarin, kung anong pesa ang sira. So buksan muna natin ito mga guys. First atin mo nang plug yung saksakan para safety. So sa ganitong parang ako lang muna ngayon ang nito. Ako yung una nakabukas. So matagal na rin to mga boss. 2017 pa ng year. Tagal na. Buksan natin para malaman kung ano ang problema. So matigas pala to. Dahan-dahan lang muna. Tigas ah. Tigas mo. Yun. Buksan na rin. Kaya pala lumobo yung kanyang main capacitor. Kaya pala nagpa-fluctuate yung voltahe. Tumaas siguro yung voltahe nito kaya lumobo yung kanyang capacitor. Kaya pala nagpa-fluctuate yung voltahe. So palitan natin to. May goma pala. May lumobong capacitor. Nirepair na pala ito dati. Tatanggalin natin.
natin. Check na natin baka may voltahe pa yung capacitor. Baka may voltahe pa siya, kaya check natin. Wala naman. Tanggalin natin yung capacitor na lumobo. Siya. Yung number niya 450 volt 33 microfarad. Sana nga makahanap ako nito. Ito mataas lang siya. 450 volts din siya, pero yung microfarad niya medyo mataas, 47. Subukan natin to. Pero ito mga guys, okay din to kasi mataas yung kanyang microfarad kaysa doon sa dati. Subukan na natin to. Medyo mataas lang siya. Diskarte lang natin to para pumasok sa kanyang ano. Pang tatama. Mataas. Sana nga hindi ano. Sana nga magkasya siya para hindi na tayo maghanap ng iba. Yung positive niya ito, yung negative niya itong yung may mga linya. So dapat tagilid sa konti para dapat ganito siya para ano siya, pumasok siya. So try natin to. Pwede na to mga guys. Ito pong video na to ay para lang po sa mga technician po, yung nagaano, sa mga customer po na nanonood lang. Baka po kayo kapag ano nyo to, ginaya nyo to, para lang po to sa mga technician ang gagawa.
Pero kung ano kayo sa electronics, meron kayong kaalaman, pwede na rin po. Kasi yung electronics kasi po, medyo delikado rin kasi ano siya eh, kuryente yung naano mo. Kapag hindi mo na ano yung kuryente, yung hindi ka naka-unplug tapos nagbukas ka nito, sigurado po aksidente yung ano resulta. Kaya sa mga magdi-DIY, dapat po meron kayong kaalaman sa electronics. So ito na, subukan natin kung hindi ba siya okay na ba siya. Kung hindi na ba magpapatwit yung ano niya, yung voltahe niya. Suksak natin. Umilaw na yung kanyang indicator. So try natin i-test yung output niya kung hindi na ba nagpa-fluctuate yung 12 volts niya. So test natin yung kanyang adapter. Test natin. Ito yung ground, positive. So ganoon pa rin siya mga guys, nagpa-fluctuate pa rin siya. So meron ba tong problema? Check pa rin natin to. Atin mo na i-unplug. Hanap pa tayo ng sira, baka meron pang problema. Check natin tong ano, yung optocoupler niya. Ito, try natin itong palitan. Baka mag-steady na yung ano niya. Subukan natin itong palitan. Tanggalin natin ito mga guys. Sa lahat po ng nanonood, pwede po pa-subscribe sa channel ko at saka pa-share din po at saka pa-like. At salamat po na naka-subscribe na kayo. Salamat po ng marami sa pag-support. Tanggalin natin to, baka ito sira. Kasi naka-encounter na ako dito dati. Yung trouble niya pareha din. Yung voltahe niya hindi siya stable. Yung nasira no, yung sira nun na ginawa ko, yung optocoupler niya.
Pinalitan ko yon, tapos naging okay na. Ito rin, baka ito yung problema din niya. Yung optocoupler, yung ito yun siya mga guys, yung kanyang optocoupler. Ano bang number to? Hindi mabasa. Hindi mabasa. Pati ka mabasa, ano ba? Hindi talaga mabasa mga guys. Yung number niya guys, 817. Hindi siya mabasa sa ano. Yan, 817 siya. So, peta natin to. Ito yung paplet natin. 817. 817. Ito yung sira. Ito yung sira. Ito yung bago paplet natin. So, let's start. Kabitan natin para matapos ng video. So, sa pagkabit nito mga guys, yung tuldok na yan yung ano niya. Yan yung guide niya. Kumbaga sa ano guide. Yan, dyan siya. Kasi kapag baliktad yung kabit, sabog ang ano. Sabog yung ibang pesa. Kaya check pag nakakabit ng ano. Sana ay gumana na sa red. Sana ito lang yung sira niya. Yun, first time. Tapos na siya. So, try na po na. Try na natin i-check. Try natin saksak na naman. Kung okay na ba siya. Kung hindi na ba siya magpa-fluctuate yung kanyang voltahe. Sana ay hindi na nga. Bukan natin saksak. Wala. Masuk natin. Check natin ulit kung okay na ba siya. Hindi na ba siya fluctuating. Check natin mga sir. Ito yung ground. Positive.
ganun pa rin siya, hindi siya steady. So maghanap pa tayo ng sira. So guys, nahanap ko na yung sira ng ano niya. Ito pala yung problema, yung capacitor na 50 volt 47 microfarad. Ano na siya hindi na siya nagkakarga. Kaya pala yung ano niya, yung 12 volt niya hindi stable, kaya ito pala yung salarin. So manhanap na akong kapalit niya, itong 50 volts 100 UF. So pwede rin to mga guys, pwede rin ito, mas mataas yung microfarad. So ito, matatry natin to kung sira ba talaga to gamit yung ating DIY capacitor tester. So try natin tong kargahan. So nagkakarga siya pero mahina na. Spark natin. Mahina na yung spark niya. Ito naman, ito yung bago, ito yung ipapalit natin. So itest din natin to kung okay ba to. So kargahan natin. Yun. So try nating i-short. Yun, okay siya. Okay to siya. Malakas yung karga niya malakas pa. Kasi bago to. Ito yung sira, yung capacitor niya. Kaya pala hindi siya nagana. So, kabit natin to. Itong 50 volt 100 microfarad. Para maging okay na siya. Sana nga ay maging okay na. Guys, pinutol ko yung video kasi mataas na yung oras eh. Baka umabot ng 2 oras. Kaya kinat ko muna. Kasi inanak ko pa yung yung salarin. Kaya kinat ko yung video. Ito na yung talaga salarin siguro. Sana nga ay ma-okay na. Sana nga ay manormal na yung maging ma-okay na yung kanyang voltahe. Mag-steady na siya. Para hindi na tumaas yung video natin. Sa ganitong kasi, kailangan talaga hanapin yung masira. To sa oras eh. Maksaya. Ma-consume pala. Kaya kapag talaga naghanap ng sira, medyo matagal. Kapitan natin itong niya. Kailangan talaga to ng pasensya mga guys kapag nagto-troubleshoot sa mga technician. Kailangan talaga ng pasensya para mahanap talaga yung kung ano ang sira na pyesa. So subukan natin. Saksak natin yung saksak natin kung magiging okay na siya. Sana nga ay mag-stable na yung niya, yung 12 volts niya na voltahe.
Saksak natin. So, nag-green na siya. Ito yung ano niya, yung wire. Ito yung wire niya. So, testira natin kung okay na ba siya. Hindi na ba siya nagpa-fluctuate yung supply niya. Yun, okay na siya. 12.58. So, steady na yung voltahe niya mga guys. Steady na siya, hindi na siya bumababa. Steady na siya. Yung sira, yun lang pala yung capacitor. So, okay na siya mga guys. Ito lang pala yung sira niya. Napakaliit, pero ano to, malaking bagay rin. Yung capacitor na ito. So, salamat po sa panonood. Sana po ay meron kayong natutunan sa video na to. At may nakuha kayong ideya sa pagre-repair ng mga ganitong problema. Salamat po. Next time po sa mga videos. Abang-abang na po kayo. Salamat po. God bless sa lahat.